So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, hindi rin po nakapagpigil itong si Espiritu na mapakomento dito nga po sa katarantaduhan, sa gaguhan, dyan nga po sa loob ng Senado. So, alam nyo naman po yung eksenang hanas, no? Na pinapabalik ng Senate ang article of impeachment dito nga po sa lower house. Alam naman ninyo, mga minamahal, na mayroon pong kaparehas na kapangyarihan ang upper and lower chamber. So, sino ba ang Senado para utusan ang House of Representatives or yung Kamara, 'di ba, na ibalik, 'di ba, sa kanila ang article of impeachment? Gayon na napagbotohan naman na ito. 'Di ba dapat pagka-receive forthwith? Alam ninyo yon, i-proceed agad. Kaso ano yung ginagawa? Halatado naman na gustong patayin ng impeachment. Well, hindi nila napatay. Ang impeachment, mga minamahal, tuloy. Yun nga lang, itatawid dito sa 20th Congress. Diyan papasok sila Marcoleta, Marcoleta. Now, ito yung sabi ni Luke Espiritu. Basahin natin, mga minamahal. Espiritu sa Senado. Gaguhan na talaga. By the way, ang ganda ng view natin dito, mga minamahal, oh. Yan, nandito tayo sa Lime Hotel. Yes. Ganda, no? Kaya gusto ko dito mag-content kasi parang napaka-refreshing. Ito pala yung reclamation ni Kadigungan, no? Pinapangit niya yung view. Diyos mio. Alright. Going back sa ating topic, mga minamahal. Tumabingi tuloy yung camera ko. Wait lang. Yan. Sabi dito ni Espiritu, gaguhan na talaga. Nagbigay ng reaksyon si Labor leader at dating senatorial aspirant Attorney Luke Espiritu kaugnay sa desisyon ng Senado na ibalik sa Kamara ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo, parang pinapatay nila ang hustisya para sa mamamayang Pilipino. Imagine nyo, mga minamahal, si Bato, ang motion niya to dismiss. Na supposedly, ginagawa yon ng defense team ni VP Sara Duterte. Parang nagmumukha silang defense team ni VP Sara na in the first place, hurado sila, judge sila ng impeachment trial. Ito, pangalawa, si Cayetano. Diba? Okay na sana, nag-proceed na sana, diba? Na ituloy, mag-convene. Ang problema naman, gumawa din ng way, Tagalinis, dito nga po sa sundot ni Bato. Diba? Motion to dismiss, hindi nga natuloy, pero ginawa naman ng palusot para ma-delay ni Alan Peter Cayetano. Alright, mga minamahal. So ngayon, si Bato, ang hiling niya, motion to dismiss, na ginagawa lamang ng isang defense team ni VP Sara. Ito namang si Cayetano, motion to remand or return, na supposedly, dapat ginagawa yon ng defense team, di ba, ni Vice President Sara Duterte. Gets ninyo, mga minamahal, defense team yarn, di sana, wag na lang kayong manumpa bilang hurado, di ba, ng impeachment trial ni VP. Kung gayon lang din naman ang ginagawa ninyo na nagmumukha kayong taga-depensa ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga sabi ni Luke Espiritu, masyado ng lantaran na yung gaguhan. Honestly, mga minamahal, umaagree ako sa lantarang gaguhan kasi nakikita naman talaga natin na may panggagago, pang-bullshit na ginagawa ang Senado. 5 nga lang yung tumindig dyan So, sabi dito, in the latest Facebook post ni Espiritu, nung Martes, Hunyo 10, sinabi niyang gaguhan na umano ang Senado na binubuo ng mga trapo at dinastiya. Totoo yan. Ang daming trapo dyan sa Senado. Diba? Ewan ko, ba't pa na-elect katulad ni Bato? Gaguhan na talaga ang Senado ng mga trapo at dinastiyang to. Kaya panawagan niya sa panahon nito, kailangan ng direktang interbensyon ng taong bayan. Kaya mga minamahal, inaanyayahan ko kayo, mamaya, alauna, doon po tayo sa Philippine Senate. Mag-rally tayo. Actually, nandito na nga si Mima sa Lime Hotel. Yes, mga minamahal. Nag-aantay na lang tayo ng oras
kung saan nga po tayo ay lulusob dyan sa Senado para magprotesta sa kababuyang ginagawa nila sa ating konstitusyon at pambababoy sa taong bayan. Diba? Kailangan iboses natin to mga minamahal, ipaglaban natin ang ating mga karapatan. Diba? Karapatan na sinisikil at ipinagkakait sa atin ng mga senador ng mga trapo at mga walang kwenta. Oh, sabi pa dito, matatanda ang 18 na senador ang pumabor sa motion ni Senator Alan Peter Cayetano na ibalik sa House of Representatives ang article of impeachment laban sa Vice Presidente. Samantala 5 naman ang naghayag ng pagtutol. Actually, saludo ako sa 5, mga minamahal, sa 5 naghayag ng pagtutol. Dahil sila po ay naninindigan para sa taong bayan. Actually, kung babalikan natin ang history, mga minamahal, medyo slightly may ano pa din tayo, winning chances pa din tayo. Kasi yung gusto ni Bato na i-dismiss, hindi natuloy. So, bali, basura na yung draft resolution niya. Ang problema naman, yung proposal. I mean, yung pinropose ni Cayetano na amendment na to remand, na supposedly nga, ulit-ulit kong sinasabi, hindi niya gawain yun kasi hindi naman siya defense team. So ngayon, kung i-analyze natin, mga minamahal, although sinasabi dito na, hindi kasi para malaman natin kung mayroong na-violate sa article of, sa impeachment, kung may na-violate. Ipinasa na yan eh. Ano yung karapatan ninyo? Ito naman yung argumento ko. Naipasa na yan sa upper chamber. At wala sa konstitusyon na ibalik ninyo yan. Hindi nakalagay sa konstitusyon na pwede nyo ibalik yan. Diba? So, malinaw sa analyzation natin na delaying tactics ang ginagawa ni Alan Peter Cayetano. Kasi kung titingnan natin yung time frame, mga minamahal, diba? Oh, 10 days na magde-defend, tapos 5 days sa prosecution response, maximum of 15 days. So, minekos-mekos yan. Diba? Halata naman ninyo, mga minamahal. Pero anyway, hoping sana na sa pagdating ng 20th Congress, sana man lang yung mga senador dyan, matauhan pa din. Yung mga senador dyan, iboses pa din yung boses ng mamamayang Pilipino. Diba? Panalo tayo sa hindi na-dismiss, pero talo tayo sa part na parang binababoy nila ang ating nire-respetong konstitusyon sa ligang batas. Diba? Kumbaga yung sila yung nagpapagulo eh. Diba? Nagkakaroon ng misinterpretation. Oh, itong si Risa Ontiveros, pati yung kay Pimentel, di ba? Yung suggest na return and remand, napaka-delikado nun, sa totoo lang, mga minamahal. Pero ewan ko kung tatanggapin yan ng lower house. Kasi, you know, wala naman nakalagay eh. Di ba? Sa konstitusyon na pwedeng ibalik. So, pwede din nilang tanggihan yan. And kapag tinanggihan yan, mga minamahal, di may babalik sa upper chamber yung ano na yan, House of, yung article of impeachment na yan. Sana nga tinuloy-tuloy na eh. Diba? Hindi man minamadali, pero sana tinuloy-tuloy. Nang sa gayon, malaman natin ang katotohanan kasi hindi naman deserve ng taong bayan, mga minamahal, na puro kasinungalingan lang yung naririnig natin. Hindi natin alam ng katotohanan. Walang deserve na makarinig ng fake news or, di ba, panluloko. Gahaman, 'di ba? Gamit ang pera ng taong bayan. Anyway, kung sa 20th Congress nila well, kung sa bagay halata naman kasi walang mangyayari from June 30 to June 28. After nun magre-resume pa lang yung Congress. So meaning talaga gusto talaga nilang patayin na ngayon sa 19th. 'Di ba? At ituloy sa 20th kasi well, yung mga nag-insist ng impeach Sara, karamihan doon yung iba daw ay talo. Diba? At ang iba naman ay nanalo para itong si Sara Duterte, ma-acquit. Anyway, mga minamahal, yung punto lang talaga natin dito, huwag naman sana tayong binababoy. Diba? Literal nagagawan to eh. Sabi pa ni Luke Espiritu. And kahit ako, uma-agree. Nagagawan talaga yung nangyayari ngayon. By the way, inom tayo mga minamahal. Ang inat. Diba? Nag-aabang na lang si Mima. Ganito na yung suot ko. Pupunta ako doon. Makikisapi tayo sa boses ng taong bayan kahit tayo ay inuubo, sinisipon. Diba? Makikiisa tayo. Ito nga yung kaibigan ko. Tingnan ninyo mga minamahal. Ano na siya? Knockdown. Nag-aantay na. Ayan o. Kaibigan natin. Nag-iipon ng lakas. Kilala niyan? Yan si Takeru Miyamoto. Yung ating kaibigan.
Diba? Alright, pahingi lang po ako ng comments, likes, and share mga minamahal. And also, don't forget to click the subscribe and hit notification bell mga minamahal for more update. Yun lamang po at ingat mga kababayan.